Punuin mo ako, punuin mo ako, punuin mo ako. Natin ang Panginoon. Hallelujah. Pakabuti ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, patuloy ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, dahil alam namin kayong nasa aming kalagitnaan. Patuloy naming itinataas ang iyong banal na pangalan. Tinatakila ka, O Diyos, at ibinabalik ang lahat ng papuri at pagluwalhati sa aming banal na Diyos. Salamat, Lord, sa panibagong linggo na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Lord, sa patuloy na proteksyon, biyaya, pagpapala, kagalingan, himala na aming naranasan sa aming buhay. Maraming salamat po. Lord, ang araw na ito ay panimula uli ng panibago naming haharaping linggo. At alam namin, Lord, every time na ikaw ang aming inuuna, kasama namin kayo sa mga susunod at susunod na araw sa aming buhay. Kaya Lord, kinikilala namin na ikaw ang aming angkla. Ikaw ang aming anchor, Lord God, ng aming pananampalataya. Kaya Lord, sa umagang ito, sa araw na ito, patibayin mo ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ang aming buong pusong pagtitiwala ay aming maranasan sa pamagitan po ng iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan. Lord, suriin mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Ikaw ang nakakasiyasat ng lahat ng aming mga kamalian, kasalanan. Sinusuko po namin sa iyong mga kamay ang lahat ng aming mga ginawang pagkakamaling hindi po nakalulugod sa iyong harapan. Isip, salita, at gawa. Kami nagsisisi at humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon, at nagpapalinis ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesucristo, upang sa aming pagtanggap ng iyong mga salita ay walang maging hadlang sa aming mga puso upang tanggapin ang katotohanan na magpapalaya sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Bigyan mo kami, Lord, ng pusong handang tumanggap ng iyong mga salita. Magbigay sa amin ng lakas, tibay, at pagtuturo, pagtutuwid, at pagsasanay sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, muli, salamat sa karunungan, salamat sa iyong biyaya, salamat, Panginoon, sa kaunawaan at karunungang ipinagkakaloob mo sa amin. Our dear Holy Spirit, be our pastor, be our mentor, be our great teacher, Lord God, ng iyong salita ngayong pong araw na ito. Lagi naming itataas at lagi kaming mamamangha sa ginagawa at gagawin mo pa sa iglesyang ito, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na kailanman hindi nagbabago. Araw-araw ipinapakita mo na ikaw ang aming tunay at buhay na Diyos. Maraming salamat po sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming pananambahan. Dinideklara ang tagumpay sa pangalan ni Kristo Jesus. At aming itinatakwil ang lahat ng hadlang na gawa ng kaaway
para sa tagkatagumpayan ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Salamat, Lord. Excited kami sa gagawin mo, our dear Holy Spirit, ngayong araw na ito. Salamat po. Yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Okay. Testing. Yun. Kung napapansin niyo po, tayo po ay mabilis ang ating facing sa Genesis. Nasa Genesis 38 na po tayo ngayon. No po? Nagkadiretso na tayo dito. At napakahalaga po na masundan natin kasi mabilis na po ang ating pagtatapos ng Genesis. At excited po ako sa pagpasok sa Book of Exodus. Amen. Isipin niyo po, nakatapos na po tayo sa loob ng halos 3 taon. Parang di po kayo nabigla. 3 taon na inaral ang Book of Genesis. At alam ko po, marami kayong natanggap sa Panginoon. Alam niyo po, ang Book of Genesis, pampatibay ng ating pundasyon, ng ating pananampalataya, kung sino po ang ating Panginoon. Okay? So, pasok na po tayo, Genesis 38. Meron pong 30 talata na atin pong babasahin sa aklat na ito ng Genesis 38. At atin pong basahin ang verse 1 ng Genesis 38. Nang panahon ding iyon, humiwalay si Judah sa mga kapatid niya at doon nanirahan kasama ni Hira na taga-Adulam. Doon nakilala ni Judah ang anak ni Shua na taga-Kanaan at napangasawa niya ito. Kung naalala niyo po, ito po yung matapos nilang ibenta si Jose at bilin ni Potifar hanggang nakarating ng Ehipto na itong si Jose. At yun po yung pinakamasaklap pero ito po ang pintuan ng gagawin ng Diyos na magandang plano sa buhay ni Jose. At pagkatapos po nito, syempre, ang nagbenta ay walang iba kundi sino? Si Judah. Kaya dumating ang time na ito, itong oras na ito, sandaling ito, ay nakukonsensya ang kapatid na si Judah kung bakit ginawa nila ito sa kanilang kapatid na si Jose. Kaya ang ginawa ni Judah, humiwalay si Judah sa mga kapatid niya at doon nanirahan kasama ni Hira na taga-Adulam. So, yan po ang kadalasang ginagawa ng isang tao na agawa ng mali, na konsensya, ang sumunod na ginawa, lumayo. Yung salitang humiwalay, lumayo, yan po yung ginagawa ng mga taong nakagawa ng hindi maganda. Tama po? So, yan ang kanyang tawag dito? Pag-uugali o reaksyon ng isang tao o sinasagawa ng isang taong nakagawa ng hindi maganda. Hihiwalay at lalayo. Okay? So, doon, sa kanyang paglayo ni Judah, nakilala niya ang anak ni Shua na taga-Kanaan at napangasawa niya ito. Naalala niyo po, ang pinaka number 1 na paalala sa kanila ng kanyang ama ay huwag kayong mag-aasawa ng mga babaeng taga-Kanaan. Okay? Pero ito na naman, another pagsuway sa sinasabi o inutos ng kanyang ama sa kanila. Verse 3, dumating ang panahon, nagbuntis at nanganak ng lalaki at pinangalanan ni Judah ang sanggol na Pangit naman kung gawin ER. Na lang. Ayan. Muli siyang nagbuntis at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Onan. Nagbuntis pa siya at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Shelah. Isinilang si Shelah sa Kesil. Si Tamar ang napili ni Judah
para maging asawa ng kanyang panganay na si Ulit, si Tamar, napili ni Judah na mapangasawa ng kanyang panganay na anak na si Okay. Pero si ay naging masama sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon. Grabe, ano po? So, sumunod. Kaya sinabi ni Judah kay Onan, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Diba, palakpakan natin si Lord. Panalangin sa 38. Ng Ama ay huwag kayo tuturing na kanya ang magiging anak nila. Kaya tuwing, tingnan niyo po kaya tuwing magsisiping sila Tamar, itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi para hindi siya magkaanak para sa kanyang kapatid. Masama ang ginawa ni Onan sa paningin ng Panginoon, kaya tigok din si Onan. Next, sinabi agad ni Judah kay Tamar na kanyang manugang, umuwi ka muna sa iyong ama at huwag kang mag-asawa hanggang magbinata na si Shelah. Sinabi iyon ni Judah dahil natatakot siya na baka mamatay din si Shelah katulad ng mga kapatid niya. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Dumating ang panahon, namatay ang asawa ni Judah. Pagkatapos ng kanyang pagdadalamhati, pumunta siya sa mga manggugupit ng balahibo ng kanyang mga tupa roon sa Timna. Kasama niyang pumunta roon ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. May nagsabi kay Tamar na ang biyenan niya ay pupunta sa Timna para pagupitan doon ng mga tupa nito. Nang marinig iyon ni Tamar, pinalitan niya ang kanyang damit na pambalo at tinakpan ng belo ang kanyang mukha. Naupo siya sa may pintuan ng bayan ng Enaim at sa tabi ng daan na papunta sa Timna, plano niyang dayain si Judah dahil hindi pa rin ibinibigay sa kanya ni Shelah para maging asawa niya kahit binata na ito. Pagkakita ni Judah kay Tamar, hindi niya nakilala na manugang niya ito dahil may talukbong ang mukha nito. Akala niya, isa itong babaeng bayaran. Kaya lumapit siya sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, halika at magsiping tayo. Pagkakita ni Judah kay Tamar, ito na, verse 17. Sinabi ni Judah, bibigyan kita ng kambing mula sa aking mga hayop. Sumagot si Tamar, papayag ako kung may ibibigay ka sa akin para makatiyak ako na babayaran mo ako hanggang maipadala mo na ang kambing. Nagtanong si Judah, anong garantiya ang gusto mo? Sumagot si Tamar, ibigay mo sa akin ang ginagamit mong pantata, panali at pati ang iyong tungkod. Kaya binigay iyon ni Judah at sumiping siya kay Tamar. Pagkatapos umuwi si Tamar at tinanggal niya ang talukbong sa kanyang muka at muling isinuot ang damit na pambalo. Dumating ang panahon at nagbuntis siya. Sipin niyo po manugang ito na nanilil lang ang kanyang biyanan, nabuntis. Hindi nagtagal, ipinahatid ni Judah ang kambing sa kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam para kunin ang mga bagay na ibinigay niya kay Tamar bilang garantiya. Pero hindi niya makita si Tamar. Nagtanong si Hira sa mga lalaking taga-Enaim kung nasaan na ang babaeng bayaran na nakaupo sa tabi ng daan. Ngunit sumagot ang mga tao, wala naman kaming nakitang ganong babae rito. Kaya bumalik si Hira kay Judah at sinabi, hindi ko siya makita. At sinabi ng mga tao na wala naman daw ganoong babae roon. Sinabi ni Judah, hayaan na lang natin na itago niya ang mga ibinigay kong gamit sa kanya dahil baka pagtawanan pa tayo ng mga tao na naghahanap
naghahanap tayo sa wala. Ganun pa man, pinahatiran ko naman siya ng mga kambing, pero hindi mo naman siya makita roon. Pagkalipas ng 3 buwan, nabalitaan ni Judah na ang manugang niyang si Tamar ay nagbebenta ng dangal at nabuntis ito. Kaya sinabi ni Judah, dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at sulugin. Pero nang ilalabas na si Tamar, pinasabi niya kay Judah, narito ang pantata, panali at pati ang tungkod. Ang may-ari nito ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Kilalanin niyo kung kanino ito. Nakilala ni Judah na ang kanyang ang mga damit na iyon, kaya sinabi niya, wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala dahil hindi ko pinayagang mapangasawa niya ang anak kong si Shelah. Hindi na muling sumiping si Judah kay Tamar. Nang malapit ng manganak si Tamar, nalaman niyang ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay kambal. At nang nanganak na siya, lumabas ang kamay ng isang sanggol. Tinalian ito ng manghihilot ng taling pula para malaman na ito ang unang isinilang. Pero ipinasok ng sanggol ang kamay nito at ang kakambal niya ang unang lumabas. Sinabi ng manghihilot, nakipag-unahan kang lumabas, kaya pinangalanan ng sanggol na Perez. And last verse, pagkatapos lumabas ang kambal na may taling pula sa kamay at pinangalanan siyang Zerah. Pastor, anong kinalaman nito sa ating buhay ngayon? Malaki po. Malaki po. Ang title ng ating mensahe ngayong pong umagang ito, ngayong araw na ito, huwag makiayon sa kasamaan. Alam niyo po, ang pangunahing mensahe ng Genesis 38, kapag po ang bayan ng Diyos ay nakikiayon sa kasamaan ng mundo, unti-unti kang nalalayo sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po yun, ha? Kapag ang bayan ng Diyos ay nakikiayon sa kasamaan ng mundo, unti-unti tayong nalalayo sa kalooban ng Diyos. Pero ang magandang balita, kahit gaano kalalim ang pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay mas malalim pa. Again, mas malalim ang biyaya ng Diyos para tayo'y ibangon mula sa ating mga nagawang pagkakamali. Ganun kabuti ang Diyos. Nadapa, nahulog sa kasalanan, pero dahil nandun ang biyaya ng Diyos, tinutulungan niya tayong ibangon muli sa ating pagkakamali. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Bilang panimula ng mensaheng ito, para mas maintindihan pa po nating lahat, meron pong isang kasabihan na lagi kong naririnig sa Bible. Ang sabi niya, sabihin mo sa akin kung sino ang mga kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Ulitin ko po yung kasabihan. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kasama mo o sinasabing palagi mong kasama at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Hindi po natin namamalayan pero malakas ang impluwensya ng mga taong laging nakapaligid sa atin. Malakas talaga. At hindi natin kakayanin bilang isang normal na tao at kahit pa ikaw ay pinakabanal sa lahat ng pinakabanal, hindi mo kakayaning alisan at hindi ka pwedeng hindi maiimpluwensyahan ng mga taong lagi mong kasama. Again, malakas ang impluwensya ng tao o sino man bagay o anumang bagay na lagi nating pinaprioridad. Kaya ang dulot at resulta nito, hindi natin namamalayan ang layo-layo na pala natin sa Panginoon. Amen. Kapag lagi tayong nakikisama sa mga taong una, kung lagi mo kasama, tingnan mo sa listahan ha, kung lagi mo itong kasama.
Kapag lagi mo kasama ay mga taong walang takot sa Diyos, humanda ka. Again, una sa listahan, pag lagi tayo'y nakikisama sa mga taong walang takot sa Diyos, isang araw, wala ka na ring takot sa Diyos. Amen. Pangalawa, kapag ang lagi mong kasama ay ang mga taong walang pagpapahalaga sa kabanalan, isang araw, wala ka na rin pakialam kung banal ba ang ginagawa mo o hindi. Tama po, mga kapatid? Pangatlo, kapag tayo po ay laging nakikisama sa mga taong nabubuhay para sa kasalanan, yung normal na lang sa kanya yung paggawa ng mali, isang araw, isa na rin tayo na nagiging normal na lang ang ginagawa nating kasalanan. Amen. So, kahit anong gawin natin, unti-unti po tayong naapektuhan ng mga taong madalas nating kasama. Again, unti-unti. Hindi po biglaan. Unti-unti. Sabi mo sa katabi mo, unti-unti. Okay? Hindi naman agad-agad ang ibig sabihin. Hindi rin naman biglaan ang pagkahawa mo. Hindi rin naman ito biglaan o dahan-dahan o parang instant na nangyayari. Alam niyo po, yung katulad ng palaka, alam niyo yung palaka? Yung palaka nilagay sa kaldero, malamig ang tubig, pero hindi niya alam, naandun pala sa apoy, yung ilalim pala may apoy. Ang kasalanan at ang impluwensya ng mga taong mali sa ating buhay, unti-unti na pala tayong nagiiniinitan ng apoy dahil ikaw pala maluluto at mahuhulog sa kasalanan, hindi pa natin namamalayan. Ganito po ang nangyari kay Judah sa Genesis 38. Hindi niya namamalayan, nahulog na pala siya sa matinding kasalanan. Again, hindi niya namalayan na nahulog na pala siya sa bitag ng kasalanan. Pagkatapos po niyang ipagbili ang sarili niyang kapatid na si Jose, ano po ang ginawa nitong mamang ito? Nagsimula na siyang humiwalay sa kanyang kapatid. At syempre, pag humiwalay ka sa kapatid mo, simula na rin yun ang pag-alis mo sa poder ng iyong ama. At dahil po doon siya nagsimulang lumayo, kaya doon din siya nagsimulang lumayo sa presensya ng Diyos. At dahil wala ka na sa presensya ng Diyos, wala ka na rin sa presensya ng iyong ama, wala ka na rin sa presensya ng mga taong nakapaligid sa iyo na tama, doon nagsisimula ang ating pagbagsak. Ang Genesis 38 ay isang madilim na kabanata ng buhay ni Judah. Pero sa gitna ng kadilimang ito, makikita natin, sa gitna pala ng kasamaan, nandoon ang napakalaking biyaya at kabanalan ng ating Panginoon. Yung salita pong ito, makiayon, ay ating narinig na mula sa Roma chapter 12, verse 2. Ang sabi po ng Panginoon sa Roma, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Pag sinabi yung salitang huwag kayong makiayon, ibig sabihin, lumayo ka. Ulit. Hindi sinabi ng Lord, konti lang. Layuan mo talaga. Huwag. Huwag kang didikit. Huwag kang lalapit. Humiwalay ka. Lumayo ka. Huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kasi hanggat hindi ka lumalayo sa kamalian, hanggat hindi ka lumalayo sa kasalanan, at hindi mo hinahayaang baguhin ng Diyos ang iyong isip, hindi mo maiintindihan kung ano ang tama o mali.
Ngayon, kapag alam mo na ang tama at mali, magagawa mo na ng tama, ng mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban ng Panginoon ang lahat ng iyong gagawin. Amen. Unang punto sa mensaheng ito. Ang paglayo sa Diyos ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Okay? Ang paglayo sa Diyos ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Ulitin ko po, baka mamaya ma-misinterpret ninyo. Ang paglayo sa Diyos, nagsisimula saan daw po? Maliliit. Small steps. Ayan. Sabi po sa Genesis 38 verse 1, nang panahon ding iyon, humiwalay si Judah sa mga kapatid niya. Humiwalay. Ang iyong paghiwalay sa Diyos ay unang hakbang ng maliliit na dahilan para ikaw ay lumayo sa Panginoon. Pansinin po natin ang unang hakbang ni Judah. Hindi agad nahulog si Judah sa malaking kasalanan. Ano ang unang-una? Ano ang unang-una? Humiwalay muna siya. Lumayo muna siya sa Diyos. Humiwalay siya sa kanyang kapatid. Yung mga taong humihiwalay sa Diyos, dumidistansya sa Diyos, kadalasan, diyan nagsisimula ang unang bahagi ng espiritual na pagbagsak natin. Alam niyo po, hindi naman siya nakakomit agad ng adultery. Nagsimula saan? Paghiwalay. Lumayo. Layo-layo. Okay? Walang nakakakita sa kanya. Walang nakakaalam kung sino siya at kung ano ang meron sa kanya. Hindi naman siya agad-agad nahulog kay Tamar. Hindi naman bigla yun. Hindi naman agad tumalikod siya sa Panginoon. Alam niyo po, parang Kristiyano. Hindi nagsisimula ito, yung ating pagtalikod sa Panginoon, paglayo sa Lord, kapag hindi na tayo nagdarasal. Pag wala ka ng prayer time, kapatid, unang hakbang sa iyong pagbagsak ng spiritual. Pag wala kang quiet time, prayer time, wala kang pananalangin, kapatid, alam mo na ang dulo nito. Okay? Pangalawa, kapag wala ka ng oras magbasa ng Biblia, isa sa mga unang step ng iyong paglayo sa Panginoon, unang hakbang pa lang ayaw mo nang magbasa ng Bible. Okay? Pangatlo, yung absent ka ng absent sa pagsamba. Parang ang sama ho ng tingin nyo sa akin. Totoo po yan. Hakba, akala nyo po ba yung, pwede naman mag-online, pero kung nandito ka lang, at may pagkakataon kang sumamba, pumunta ka. Kasi bakit? Ito yung araw na pinabanal ng Panginoon. At sabi ng Lord, kung yung online, ginawa yun para doon sa mga malalayo. Pero kung napakalapit mo lang, isang tumbling lang, nandito ka na, at napuyat ka kagabi kasi galing ka piyestahan, birthday yan, kasalan, tapos pumunta ka ng umaga, pagod na pagod ka, hindi ka makabangon, sabi mo, mag-online na lang ako. Amen. Sayang naman yung binless ng Lord sa iyong sasakyan kung di mo rin naman gagamitin. Sayang din naman yung magagandang binigay sa iyo ng Lord na damit, hindi mo naman naisuot ng tama, lalo na sa araw ng pagsamba.
Sayang naman yung pinakain ni Lord sa iyo doon sa kainan. Tapos kinaumagahan, hindi mo pa sinambahan si Lord. May balot ka pa. Sayang. Again, unang dahilan ng paglayo mo sa Lord, prayer. Pangalawa, wala ka ng Word of God. Pangatlo, hindi ka na nagsisimba. At pangapat, ayaw mo nang makasama ang mga kapatid mo sa Panginoon. Kapag nakikita mo yan, ako, hindi na lang ako sisimba. Pag nakita ko yan, nawawala ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Kaya po tayo nandito, hindi lang para sa ating sarili, hindi lang para sa iyong katabi, kundi para sa Panginoon. Hindi naman tayo perpekto, mga kapatid. Lahat tayo may kapintasan. Pero naririto tayo, hindi para sa iyong katabi lamang. Pero mas magandang sama-sama tayo, anuman ang ating kamalian, anuman ang ating kahinaan, sama-sama tayong pinalalakas ng Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po, yung apat na yan, ang unti-unting nagpapalamig sa ating pananampalataya. At kapag lumalamig na ang iyong pananampalataya, unti-unti ka na rin lumalayo. Hanggang sa hindi mo namamalayan, malayo ka na pala sa Panginoon. Marami pong Kristiyano, hindi bumabagsak sa isang araw. Bumabagsak ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng maliliit na kompromiso. Isang kompromiso ngayon, isa bukas, isa sa susunod na linggo, hanggang sa masanay ka nang gumagawa ng kompromiso. Ulit, mga kapatid, salamat po, Ate Beth. Isang kompromiso lang ang pagbigyan mo. Isang kompromiso lang. Ano yung mga kompromiso? Yung araw ng linggo, inagaw mo pa sa Diyos. Amen. Isang beses lang. Sumunod na linggo, isa na naman. Nakompromiso ka na naman. Ikatlong linggo, nakompromiso ka na naman. Hanggang sa sumunod na mga linggo, nakasanayan mo nang ikompromiso ang araw ng linggo. Hanggang sa nasanay ka na lang. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, makakasanayan natin yan. Yan. Amen? Sino po ang nakaka-relate? Masakit, pero ito ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Sabi ng Bible, unang Korinto 15:33, huwag kayong palilin lang sa kasabihang yan. Sa halip ito ang inyong paniwalaan. Ano po ang dapat nating paniwalaan? Sabi sa unang Korinto, tama po ba? Ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Kaya, tama yung unang puntos Yung paglayo sa Panginoon nagsisimula sa mga maliliit na hakbang. Okay? Next. Pangalawa. Ang kasalanan ay laging may kapalit na sakit. Ang buhay po ni Judah ay naging sunod-sunod ang trahedya. Alam niyo po ba kung anong nangyari kay Judah pagkatapos ng kasalanan ito? Ito po nangyari. Namatayan ng asawa. Namatayan ng 2 anak. Nasira ang pamilya at kalaunan nahulog sa imoralidad. Lahat po yan ay bunga kapalit ng iyong nagawang. Totoo po ang kasabihang kung anong iyong tinanim, siyang iyong aanihin. At lahat ng bagay na ating ginawa laban sa Diyos, lahat yon may konsekwensya.
Lahat ng ginawa nating mali, mabuti ka man o hindi, may konsekwensya talaga. Kayo naman. Lahat. Nagkamali ka sa isang bagay, talagang pagbabayaran mo. Kasi ang sabi ng Lord, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. May kabayaran talaga. Walang kasalanan na mali na nagawa mo na hindi mo pagbabayaran. Meron talagang kapalit ang lahat. Ang hindi natin nararamdaman, akala natin wala namang epekto sa akin. Sa'yo. Kanina, pinag-uusapan namin yung una hanggang ika-4 na salinlahi. Sabi ko sa mga anak ko kanina habang bumabiyahe kami, kapag kayo, ito tinatapik ko sa kanila kanina, sa biyahe. Sabi ko, Sam, Naomi, kapag kayo'y nagsimulang lumayo sa Diyos, hindi nyo mararamdaman sa panahon nyo yung susunod ninyo. Kung hindi kayo matuturuan ngayon at hindi kayo susunod sa Panginoon ngayon, yung susunod ninyo, doon ang kapalit. Tama po? Kaya nga kung paano mo, parang pagtrato sa magulang. Tama? Kapag minahal ko yung nanay ko at tatay ko, sigurado ako, yung mga anak ko, mamahalin ako. Ganun yung katotohanan eh. Pero kung ako'y walang kwentang anak, talagang aanihin ko yun pagdating ng araw. Kaya nga may kasabihan po tayo, kung anong ginawa mo sa iyong magulang, yun din ang gagawin sa iyo ng anak mo. Ngayong may anak na ako, bukang lahat ng kamali ako sa magulang ko eh. Nakikita ko sa mga anak ko. Yung weight lang, yan. Oh. Yan ang trigger point ko. Yung kaya mo nang gawin agad, gawin mo na. Huwag mo nang mamaya na lang, mamaya na lang, mamaya na lang. Naalala ko tuloy, ganun din pala ako nung bata. Totoo po. Ngayon ko na-realize, sabi ko kay Pastora, ganun din pala ako. So ang kapalit ng aking kamalian, nakikita ko sa mga anak ko. Amen. So sabi ko, Lord, hindi po pwedeng ganun. Kailangan sa kanila pa lang, maitama na yun. Para sa mga susunod sa ikalawa, ikatlong henerasyon, hanggang ika-4, marunong silang magpahalaga sa magulang, sa Panginoon, higit sa lahat. Amen? Isipin niyo po, ang hirap nitong may kapalit. At kapag pumalit, ito malupit, masakit. Isipin niyo po, dahil sa pita ng laman, hindi niya nakilala si Tamar. Nakipagtalik siya dito. Sa isang sandali ng kahinaan, napakadaling magkamali. Isa lang. Napakabilis sirain ang buhay. Tama po? Isa lang. Tingin ako ng tubig. Isa lang. Sabi mo sa katabi mo, isa lang pagkakamali mo. Sira lahat. Tama po? Si Judah, isa lang. Medyo nanghina physical. Laman. Naghanap ng laman, sira lahat. Amen po. Sa isang sandali ng kahinaan, nasira ang kanyang integridad. Ito ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Nangangako ang kasalanan ng sandaling kasiyahan. Pero nagbibigay ito ng sakit, panghabang buhay. Nangangako ang kasalanan ng kalayaan. Pero hindi natin alam, nagdadala pala ito ng pagkaalipin
habang buhay. Nangangako ang kasalanan ng panandaliang kaligayahan, pero nag-iiwan ito ng matinding pagsisisi habang buhay. Kaya ano sabi ng diretso na po tayo, Galatia. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Balikan natin yung verse. Pagkakita ni Judah kay Tamar, hindi niya nakilala na manugang niya ito dahil nakatalukbong ang mukha nito. Akala niya babaeng bayaran. Sabi ni Judah, bibigyan kita ng ganito, bibigyan kita ng ganyan. Sa verse 18 and 19, nagtanong si Judah, anong garantiya ang gusto mo? Sumagot si Tamar, bigay mo yung mga gamit ko para pag nakita ko, ibig sabihin, ikaw yung babaeng sinipingan ko. So sa puntong ito, mga kapatid, hindi maaaring maglaro sa kasalanan at hindi natin pwedeng asahang hindi tayo masasaktan sa dulo. Kung tayo po'y naglalaro sa kasalanan, lahat ng ating ginagawang kasalanan, lahat sa dulo ay may kabayaran. At kung hindi ngayon, bukas, kailan pa? Tama? Kaya kung hindi sa atin, maaaring ang bunga ng ating kabayaran ng lahat ng ito, maaaring sa mga taong mahal natin. Sa totoo lang mga kapatid, hindi mo man nararamdaman ang bayad, ang nagbabayad yung mga taong mahal natin. Baka may kompromiso tayong hanggang ngayon kinukonsinti natin. Yung Genesis 38 paalala sa atin. Baka meron tayong nililihim na pagkakamalit kasalanan o baka meron tayong relasyon na alam nating hindi kalooban ng Diyos. Ito pong Genesis 38 ay paalala sa atin ng Panginoon na tumigil ka na habang maaga pa. Paalala ng Panginoon ngayong araw. Kung may kompromiso, kung may lihim, kung mayroong bagay na hindi kalooban ng Diyos, ngayon pa lang, makinig ka. Tumigil ka na habang maaga pa. Dahil ang kasalanan ay laging may malaking presyo ng kabayaran. Again, paalala ng Panginoon, titigil na ako habang maaga pa. Habang may naririnig ka. Alam niyo po, nung binabasa ko itong mensaheng ito, napapaisip ako, Lord, marami pala akong bagay na kailangan tigilan dahil pagdating ng araw, malaki ang kabayaran. Totoo. Kasi ikaw yun eh. Sarili mo yun eh. Ang titingnan mo, sarili mo eh. Ngayon, pinapasa ko naman sa inyo yung tanong ni Lord. Ano naman ang mga bagay na kailangan nating itigil habang maaga pa? Pangatlo, nasa na? Okay. Ito pala. Basahin muna natin. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya nga totoo, kung anong yung tinanim, yun ang ngayong aanihin. Ito po, pangatlo. Kahit malalim ang pagkakasala, mas malalim ang biyaya ng Diyos.
Ito po ang pinakamagandang bahagi ng Genesis 38 dahil hindi nagtapos ang kwento sa pagkakasala. Kapag na-realize natin, tama ka Lord, titigil na ako habang maaga pa. Ibig sabihin, ito po ang pinakamagandang bahagi ng buhay natin dahil ngayon nare-realize mo, panahon na para baguhin, itigil ang aking mga pagkakamali. Okay? Ibig sabihin, hindi natapos ang kwento sa pagkakasala, hindi rin natapos ang kwento sa kahihiyan. Hindi natapos sa kabiguan dahil ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Ulitin ko po, ang Diyos natin ay Diyos ng biyaya. At sa kamanghamanghang kaparaanan, ginamit ng Diyos ang dalawang nagkasalang ito para maging bahagi ng linyang dadaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Judah at si Tamar, diyan nagsimula ang lineage o pinanggalingan ng ating tagapagligtas na si Kristo. Kaya may tinatawag na Lion of Judah. Ibig sabihin, hindi porket nagkamali tayo minsan, tapos na ang Diyos sa kwento sa buhay natin. Diyan pa lang siya magsisimula. Sa panahon na titigilan mo habang maaga pa ang ating mga kompromiso at kasalanang ginagawa. At pag na-realize mong si Lord pala ang tama, titigil ka at sabi ni Lord, ako naman, gagamitin ko ang buhay mo kahit pa ang pangit ng naging kwento mo. Amen. Mula kay Perez, anak ni Judah at ni Tamar, yun po yung pangalan, kambal ang anak niyan si Perez. Si Perez, anak ni na Judah at Tamar, dumaan ang lahi na magdadala kay Hesukristo sa mundo. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na pinapayagan ng Diyos ang kasalanan o kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan, hindi. Pero ipinapakita lang sa atin ng Diyos ngayong umaga na mas makapangyarihan ang biyaya ng Diyos kaysa sa kabiguan ng tao. Si Pedro po ay isang taong nagkanulo sa ating Panginoon. Si Pablo po, na dating Saulo, ay mamamatay tao. Mamamatay na mga mananampalataya ni Kristo. Pero ginawang Pablo, si Pedrong ginawang Simon Pedro. Mga taong makasalanan. Si Maria Magdalena, isang babaeng bayaran. Pero anong ginawa ng Lord? Binangon ng Diyos at ginamit ng Panginoon. Ano ang kanilang common denominator? Paano sila pare-parehas ng pinagdaanan? Pare-parehas silang makasalanan? Pare-parehas silang nagkamali? Pero pare-parehas silang nagsisi at sumunod muli sa Panginoon. At anong kanilang buhay ngayon? Nakalathala ang kanilang pangalan sa kasulatan ng Biblia. At lahat ng tao hanggang sa mga oras na ito, ginagamit ang pangalang Pedro, Magdalena, at Pablo sa kasaysayan ng Biblia. Ano ka pa? Anong turning point ng buhay natin na kung saan ang Diyos ay kikilos sa panahon ng ating pagbabalik loob sa Kanya? Again, ipinapakita ng Genesis 38 na mas makapangyarihan ang biyaya ng Diyos kaysa sa kabiguan ng tao. Kung nagkamali tayo kahapon, kailangan nating tigilan
sa araw na ito. Magbago, bumalik tayo sa Panginoon at may magandang gagawin, magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Sabi ng Roma 5:20, ibinigay ng Diyos sa kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kasi minsan, mga kapatid, marahil sinasabi natin, Pastor, masyado na akong nagkamali. Masyado na akong nalayo sa Diyos. Pastor, marami na akong nagawang kasalanan. Marami na akong nagawang pagkakamali. Pastor, hindi na ako karapat-dapat. Ang sagot ng krus na ito sa iyo, may biyaya ang Diyos para sa iyo. Kapag ikaw ay nagkamali kahapon, kanina, balikan mo to. Laging nandyan ang biyaya ng Diyos kung marunong tayo magsisi at maghayag sa Panginoon ng ating mga kasalanan. Ito ang simbolo ng biyaya ng Diyos sa atin. Ito ang dahilan kung bakit wala ng tao dito ngayon. Ito ay paalala ng hindi ng parusa. Paalala kung gaano kaltindi ang biyaya ng ating Diyos sa ating lahat. Kapag nakikita mo ang sarili mo, Lord, siguro makasalanan na ako, hindi mo na ako gagamitin, diyan ka nagkakamali. Dahil pag bumalik ka sa Panginoon, kaya niyang baguhin ang pangit mong naging buhay. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nahuhulog sa kasalanan. Pero salamat dahil may paalala sa atin. Kaya po ito nandito. Alam niyo po ba, hindi po ito display. Hindi rin po ito sinasamba. Ito po ay paalala sa iyo ng biyaya ng ating Diyos. May kapatawaran kapag nakikita mo ito. May bagong simula kapag nakikita mo ang krus ng Panginoon. Si Jesus ay naparito hindi para sa mga perpektong tao. Naparito ang Panginoon para sa mga taong katulad nating makasalanan. Kaya hindi po hadlang ang kasalanan para gamitin tayo ng Panginoon. Hindi mahalaga kung gaano tayo kalayo, kung gaano kalayo mo na sa Panginoon. Ang mahalaga ngayon, narinig mo siya. Ang mahalaga ngayon, bumalik ka na sa Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat para baguhin ang ating buhay. Alam niyo po, yung awit natin, yung ating national anthem, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lang ako nakakapagpuri. Totoo yun. Sa biyaya mo lang, ano yung sumunod? Ako, ano man yun. May awitin natin. Alam niyo po yung awit na yan, kung bakit hindi ko tinatanggal. Kasi paalala sa atin ng Diyos na lahat ng meron ngayon ng iglesyang ito ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At kung ano man ang meron tayo, hindi naman para ipagmalaki natin dahil pare-parehas naman tayong nagkakamali at nagkakasala. Pero anong mabuti sa Diyos? Na kahit tayo may ginawa, lumapit tayo sa Kanya, nagpabago tayo sa Kanya, inayos niya ang ating buhay. Amen. Palakpakan natin si Lord. At ang paborito nating conclusion. Ano po ang sinasabi o paalala ng Genesis 38? Dalawang bagay. Pag-uwi nyo, itong dalawang bagay ang dalin nyo. Ano ang mga paalala? Una, ang kasalanan sadyang mapanira. Walang kasalanang mapapabuti. Lahat ng kasalanan maninira. Amen? Pangalawa,
Ang biyaya ng Diyos ay salamat sa Lord, makapangyarihan. Higit sa lahat, laging alalahanin, ayaw ni Lord ng kasalanan dahil ang kasalanan ang sisira sa atin. Kaya lagi mong isipin yung pangalawa, biyaya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya, makapangyarihan, kaya tayong baguhin araw-araw. Yung una, ang kasalanan ay may mapanira dahil unti-unting winawasak ang tao ng kasalanan. Ang pangalawa, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang tubusin ang pinakamagulong buhay. Kaya niyang baguhin ang pinakamakasalanang tao katulad natin. Kaya niyang gumawa ng bagong simula mula sa pagkakamali mo, mula sa madilim mong buhay. Kaya niyang gumawa ng bagong simula. Amen. Hindi natin kailangang humiwalay sa Diyos. Hindi natin kailangang makiayon sa mundong ito, sa kabulukan ng mundong ito. Sa halip, pwede tayong mamuhay sa kabanalan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na tunay na makapangyarihan. Kaya mga kapatid, hindi ka para ipakita sa kanilang perpekto ka. Yung mga tao sa paligid na akala nila, pag ikay Kristiyano, hindi ka na nagkakamali. Hindi mo kailangan patunayan sa kanila na ikaw ay binago na. Ikaw mismo sa sarili mo, dapat ikaw ay marunong mabuhay sa biyaya ng Diyos. At makikita mo, nakikita rin ng tao yung ginagawa ng Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. Amen? Sa halip, mga kapatid, mamuhay sa kabanalan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. May naintindihan po ba tayo, mga kapatid? So yan po yung mensahe ng Lord sa atin ngayong pong umaga. At kung yan ang desire mo, kung meron kang nagawang kompromiso, nagkaroon ka ng problema, o nakagawa ka, Lord, ang tagal ko na, parang ang layo-layo ko na sa'yo. Tayo po'y sandaling tumungo at tayo'y manalangin. Hindi mo kailangang aminin sa iba. Ikaw lang at ang Diyos. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawad kung hindi na ako nagbabasa ng Bible ngayon. Lord, patawarin mo ko kasi maaaring nawawaglit sa isipan kong manalangin. Patawarin mo ko, Panginoon. Baka mamaya talagang hindi na ako nagkakaroon ng oras para sumamba sa iyo. At parang absent na lang ako ng absent, hindi ko na napapahalagahan ng salita mo at ang pagsamba sa iyo. Patawarin niyo po ako, Lord. Salamat dahil kinausap mo kami, Panginoon, sa umagang ito. At nais mong tigilan namin, bumalik kaming muli sa iyo, magbalik loob kami sa iyo, at makita namin ang biyaya mo na babago ng aming buong buhay. Salamat, Panginoon, dahil ang mensaheng ito ay hindi para hatulan kami. Hindi para sirain ang aming loob. Hindi para ibalik kami sa aming mga maling nagawa ng kahapon. Kundi paalala ng Diyos na mas makapangyarihan ang kanyang biyaya. Na sa kabila ng aming mga pagkakamali, tinanggap mo kami ng buong buo. Minahal mo kami ng buong buo. At ipinapakita ng Diyos sa atin na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa ano pa mang bagay na ating pinagdaanan sa nakalipas. Panginoon, salamat dahil kahit kami ay madaling madala ng impluwensya ng mundo, hindi mo kami pinababayaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kompromiso at kasalanang nagtutulak at naglalayo sa amin sa iyong presensya. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sabihin mo sa Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, na mamuhay sa kabanalan at huwag makiayon sa kasamaan ng mundong ito.
Maraming salamat po, Panginoon, dahil ang iyong biyaya ay sapat upang baguhin, upang ibalik kami sa iyong presensya. Kaya Lord, sa araw na ito, isang paalala na ang kasalanan ay mapanira at ang biyaya ay higit na makapangyarihan kaysa sa kasalan. Kaya Lord, salamat. Kaya kami naririto'ng lahat, hindi dahil kami mabuti, kundi dahil sa iyo biyaya. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming pasasalamat, ang aming taus-pusong pasasalamat, dahil meron kaming Diyos na hindi kami hinahatulan, hindi kami inuhusgahan, kundi kami minamahal, tinatanggap, kahit kami naging makasalanan. Salamat sa iyong biyaya, dahil ikaw ang bumabago sa aming magulong buhay. Salamat, Panginoon. Yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, huwag mo nang balikan yung mali. Mabuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya andyan ang biyaya ni Lord, hindi para patigilin ka, kundi para makapagpatuloy kang bumangon sa biyaya ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pagbabalik ng ating mga kaloob at ikapo.